Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking dahala sa gabing madilim. Ikaw ang Tuluyan ang matatakasan ni Moira si Giselle at Robert sa tulong ni Carlos at babaguhin niya ang pagkakakilanlan kay Moira. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, binigyan ni Carlos ng garantiya si Zoe na ang pwede niya lang maitulong kay Moira ay ang patakasin niya ito papuntang Japan at palitan ng kanyang pagkakakilanlan. Pumayag si Zoe sa gagawin ni Carlos para lang wag makulong ang mami Moira niya. Naitanong ni Carlos kung nasaan ang mami niya at sinabi ni Zoe kung nasaan ito. At pinuntahan ni Carlos ang kondo ni Moira. Nagabihan ay agad pinuntahan ng mga pulis ang kondo na tinutuluyan ni Moira. Ngunit naunahan na sila ni Moira na makatakas dala ang pera. Kaya bigo ang mga pulis na mahuli ito. Agad naman sinabi ng pulis ito kay Giselle at Robert na wala si Moira sa kwarto nito at magulo ang loob at sa tingin nila ay nagmadali itong umalis. Nag-check din sila sa vault pero wala itong laman. Sabi ni Robert na baka natunugan niya na pupuntahan natin siya dito. Sabi din si Giselle na kung nagmamadali siyang umalis baka meron siyang ebidensya na tinatago na maaari magturo sa kanya. Habang nagtatalo sila ay biglang dumating si Carlos at nakita siya ni Robert na ipinagtaka niya kung bakit siya nagpunta doon. Nilapitan siya ni Robert at Giselle at naitanong nila kung ano ang ginagawa niya dito. Akala ko ay nasa Japan na kayo nila Lynette at Annalyn. Nagulat naman si Carlos nang abutan niya sila Giselle at Robert. Sabi ni Carlos na oo, nauna na sila kaya lang ako ay may aasikasuhin lang sandali. May pupuntahan lang akong pasyente dito at kailangan niyang tingnan kaya agad nagpaalam si Carlos sa dalawa. Ipinagtaka naman ito ni Robert at napatingin siya kay Giselle. Hindi naman naniniwala si Giselle sa dahilan ni Carlos at may kutob ito na iba ang pinunta niya dito. Samantala, dala ni Moira ang pera sa pagtakas niya pero hindi niya ito pwedeng dalhin at kailangan niya itong idispatcha. Nakabalot ito sa isang malaking bag. Kaya habang naglalakad siya ay may nakita siyang bakanting lote at naisipan niya na ibaon ito para walang makakita. Sinigurado muna niya na walang tao sa lugar kaya agad naghukay si Moira para doon na lang niya ito itago at ibaon. At nung sigurado na siya na okay na, ay agad siyang umalis sa lugar. Pero ang hindi alam ni Moira ay may nakakita sa kanyang lalaki at pinagmamasdan lang siya nito. Ipinagtaka ng lalaki kung ano ang ginagawa nito at mukhang naghuhukay at nakita niya na may ibinaon ito sa lupa. Kaya pag alis ni Moira ay agad niya itong pinuntahan at tiningnan kung ano ang ibinaon nito. Hinukay niya ito at ikinagulat ng lalaki na makita niya ang laman ng bag dahil sa napakadaming pera. Natakot ang lalaki at baka mapagbintangan siya na ninakaw niya ito. Kaya hindi siya nagdalawang isip na dalhin ito sa mga pulis. Sa presinto, dala-dala ng lalaki ang perang ibinaon ni Moira. Binuksan ito ng pulis at nakita nila ang perang nasa loob ng bag at ito ang hinahanap nila dahil sa mga serial number na ibinigay ni Robert. Kaya naitanong ng pulis sa lalaki kung saan galing ang pera. Sabi ng lalaki na nakita ko na ibinaon ng isang babae. Siguro sa masama yan galing kaya naisipan kong i-turn over sa inyo dahil baka makarma po ako at ang aking pamilya. Sabi ng pulis na posible ang sinasabi mo. May duda ako na kung saan galing ang perang yan dahil may hinahanap din kaming tao. Maya-maya ay may ipinakita ang pulis sa lalaki ng litrato ni Moira at tinanong na kung siya ba ang babaeng nakita niya. Agad naman kinumpirma ng lalaki na siya yung nakita ko na nagbaon ng pera sa bakanting lote nung gabi. Nagpasalamat naman ang pulis sa lalaki dahil isang malaking tulong ang ginawa niya para sa kasong nilulutas nila. Kaya agad tinawagan ng mga pulis si Giselle at Robert na magpunta agad sila sa presinto dahil nakita na ang perang ginamit sa ransom ng papa nila. Ikinatuwa naman ni Giselle ang ibinalita ng pulis sa kanya at sinabi na pupunta na sila. Pagdating nila sa presinto ay agad ipinakita ng pulis ang pera sa kanila. Ipinagpasalamat naman ni Giselle ito sa taong nakakita ng pera.
Pero ang problema ay hindi nila alam kung nasaan si Moira at ang ipinag-aalala ni Giselle ay baka tuluyan na itong nakalabas ng bansa. Sabi naman ng pulis na huwag kayong mag-alala ma'am, gagawin po namin ang lahat para mahuli si Moira. Ang hindi nila alam ay si Carlos ang tumutulong kay Moira para matakasan sila. Samantala, agad naman nakaalis si Carlos sa kondo kung nasaan sila Giselle at Robert at tinawagan niya si Moira kung nasaan ito. At dali-dali siyang pinuntahan ni Carlos. Nagkita sila sa isang restaurant. Sabi ni Carlos na nakita ko sila Giselle at Robert sa kondo mo at pinaghahanap ka na ng mga pulis. Kailangan mo nang tumakas bago ka pa mahuli nila. Kinataranta naman ito ni Moira dahil natatakot na siya, baka mahuli na siya at tuloy na siyang makulong. Kaya tinanong niya si Carlos kung ano ang plano niya at ano ang gagawin nila. Sabi ni Carlos na huwag kang mag-alala, tutulungan kitang makalabas ng bansa. Kaya tinanong ni Carlos si Moira kung may visa siya sa Japan. Sabi ni Moira na oo, bakit? Sabi ni Carlos na may kakilala ako na makakatulong sa'yo at kaya kanyang bigyan ng bagong passport at bagong identity. Ikinagulat ito ni Moira, bagong identity? Sabi ni Carlos na oo dahil yun na lang ang paraan para hindi ka matunto ng mga pulis at tuluyan mo nang matakasan sila sa pamamagitan ng bago mong identity. Pumayag naman si Moira sa plano ni Carlos na baguhin ang pagkakakilanlan niya dahil ito na ang pagkakataon niya na matakasan ang mga kasalanan niya. Sabi ni Carlos na dumiretso ka na ng airport dahil kailangan mo nang makaalis ngayon. Huwag mo nang hintayin na mahuli ka nila. Kaya agad naman nagpaalam si Moira kay Carlos. Bago umalis si Moira ay ibiniling niya kay Carlos si Zoe na huwag niya itong pababayaan. Bantayan mo siya habang wala ako. Ipinangako naman ni Carlos kay Moira na siya na ang bahala kay Zoe at sinabihan niya si Moira na walang makakaalam na ako ang tumulong sayo na tumakas. At tumango naman si Moira. Nagpasalamat si Moira kay Carlos at agad na itong umalis. Habang si Carlos naman ay naiwan na may pag-alala dahil sa ginawa niyang pagtulong kay Moira. Nakarating na si Moira sa airport pero kinakabahan siya dahil baka may makakita sa kanya. Kaya lahat ng sinabi ni Carlos ay sinunod niya at tuluyan ng nakalabas ng bansa si Moira. Samantala, nakarating na sina Annalyn at Lynette kasama si Doc Lyndon sa Japan. Masayang masaya ang mag-ina dahil sa wakas ay nakarating na din sila sa Japan at magkasama pa sila. Kaya agad silang namasyal kahit sobrang lamig na sila. Tuwang-tuwa naman si Doc Lyndon sa mag-ina at habang pinagmamasdan niya ito ay nakangiti lang siya at sinabi niya na 2 degrees ang lamig ngayon sa Nagoya, na ikinagulat naman ng dalawa. Sinusulit ng mag-ina ang mga sandaling magkasama sila na masaya at nag-i-enjoy sa Japan habang hindi nila kasama si Carlos. Ikinatuwa naman ni Doc Lyndon ang nakikita niyang nagsasaya ang mag-ina. Ano ang magiging bagong identity ni Moira? Malalaman kaya ni Giselle at Robert na si Carlos ang tumulong kay Moira para makatakas? Makita kaya ni Annalyn si Moira sa Japan? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitaw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.